Magandang araw po mga kapatid. Ang atin nung Panginoon ay totoong napakabuti. Amen. God is really good. Amen. At ang atin nung Panginoon ay patuloy na kumikiluso sa ating mga buhay. Nung nagliligtas siya ng marami pang mga tao. No? Kaya ho tayo sa mga panahong ito ay gugulin ho natin yung ating nung desire na mas marami pang makarinig ng mabuting balita o ng ating Panginoon. Ako'y nagpapasalamat noong Miyerkules, no, Mamo, sa Pasay, ay napakaraming tao doon ng nakapakinig ho ng salita ho ng Panginoon. And I really thank God na yung iba doon, karamihan doon mga senior na rin eh. At marami sa kanila ay alam ko ho na nabago ang kanilang pananaw at nagising sila sa isang katotohanan na buhay ho ang Panginoon at kailangan ho natin siya. Amen? At sa umagang ito, sino po nag-expect na maunawaan ng buo ang hapag ng Panginoon? Amen? Ito ang dahilan kaya gusto kong ituro ito ng mas malinaw. Kasi maraming mga Kristiyano hanggang ngayon, hindi natin natatanggap yung blessings ng communion dahil nag-fail ho, nagkulang ang marami hong mga gawain na lubos na ipaliwanag po ito sa ating lahat. Amen? Naintindihan natin na ang communion pala, no, hindi dapat haluan to ng mga tradisyon, di ba, ng mga maling paniniwala, ng mga practices, gaano man kaganda, no, ang communion, no, can be celebrated as is, no, in the beauty of its truth, sa liwanag at kagandahan ng katotohanan ito. No amount of, wala akong amount ng dramatics o theatrics, di ba? O rituals na dapat hong matakpan ho ang kahulugan ng komunyon. Amen? Naintindihan ho nating lahat na ang communion po ay isang pamamaraan ng Diyos para ho wag natin makalimutan ang mga ginawa ng ating Panginoon. Amen? At ang mga biyaya na kalakip nito. Sinabi ko po sa inyo noong linggo na meron nung kalakip talagang pagpapala o biyaya ang komunyon. At ito ay nakapaloob sa ikalawang bahagi na atin nung pag-uusapan. Amen? So, ngayong araw na ito, mga kapatid, ay gusto kong ipagpatuloy ho natin ang pag-aaral tungkol sa 4 na kopa ng Passover meal. Amen? O 4 na kopa ng Paskwa or the Feast of the Passover. Amen? Binasa ho ng kapatid natin na doon ho sa Exodus ay inilatag ng Diyos, no, kung paano ito sineselebrate. Kaya makikita niyo po, no, yung unang-unang Passover ay nagkaroon ho ng pagkatay ng tupa o ng kambing. Amen? But when God commanded them to celebrate the Passover, no, lalo na yung unleavened bread, wala na ho yung pagsunog ho ng tupa. Why? Because it pictures, ito ho ay naglalarawan ng kaligtasan na gaganapin ng Panginoon ng once and for all. Minsan lamang. Amen? Kaya wag ho kayong mag-isa na Passover ito. Bakit? Sa komunyon, tinapay na lamang at kopa. Dapat merong lechon. Di ba? Lechong kambing o lechong tupa. Mahal yata yun. Di ba? Amen? So, ito ang dahilan na kaya ho dapat maintindihan natin ano yung kagandahan ng pagse-celebrate ng Passover after that event sa Egypt. Pagkatapos na alisin ng Diyos ang mga anak niya mula sa Ehipto, makita ho natin ang kagandahan ng pagse-celebrate nito. Amen? So, ngayon pong umaga,
ay gusto kong pagtuunan natin ang isang katotohanan na merong biyaya na kalakip ang komunyon. Ibig kong sabihin mga kapatid, when we celebrate communion, we do not only remember what the Lord did for us, but actually, kapag ikaw ay nakikibahagi sa komunyon, merong biyaya ho na tinatanggap tayong lahat. Ito yung tinatawag ni Pablo na spiritual blessings na dapat to ay nagiging buhay po sa ating lahat. Amen? Alam niyo ba mga kapatid, na ang Passover ho ay hindi magiging kompleto kung wala po yung 4 na kopa na iniinom ng pamilya. Amen? So, nung ituloy po yung pagse-celebrate ng Passover, na wala man yung tupa na sinusunog, di ba? Natuloy ho ang pagse-celebrate, nandun ho yung 4 na kopa ng alak na kanilang iniinom. Kasi alam ko may tanong kayo eh. Teka lang, 4 na kopa yan, Brad. Bakit ngayon, sa panahon natin, 1 kopa lang? Amen? Amen? Sasagutin ho natin ito. Bakit nagkaganito? Dapat pala, Brad, kung 4 na kopa yan, dapat 4 na kopa iniinom natin. Bakit 1 lang? Amen? Sino gusto malaman to? Alam nyo, iniintriga ko ho kayo para magkaroon ho kayo ng excitement na alamin ito. Amen? Yung curiosity natin kasi nakakatulong ito para ho tayo magsikap na alamin ang isang bagay. Amen? Sino po ngayon lang narinig ito? Na yung communion pala, bakit 1 lang kopa? Ang Passover sa Israel hanggang ngayon ay 4. Amen? Ba't ang mga Kristiyano, 1 lang? Yan ho'y pag-uusapan natin ngayon. Amen? Okay, kung babalikan ho natin ang Exodus na 12, no? Exodus 12, makikita po natin diyan yung nangyari nung unang gabi ng Paskwa. Okay, bibigyan ko kayo ng background. Hayaan yung maliit lang ito kasi ine-expect ko kayo po'y tumatanggap ng mga pagtuturong ito sa inyong Messenger? Facebook. Amen? So, gusto ko lang linawin na yung Passover, ang tawag ng mga Hudyo dyan ay Pesach. Pesach. Itong Passover na ito ay isa sa pinaka-importanting event na sineselebrate sa Israel. Ito isang kapistahan na kanilahong sineselebrate. Napaka-importante sa kanila ito. Kailan ito sineselebrate? Ito ay sineselebrate tuwing Abril. It's sometime in April. Spring ho kasi yan eh. Yun ho yung tagtunaw ng yelo. Amen? Kagaya ngayon, February, malamig pa. Sino nakakaramdam ng lamig? Nabalitaan ko doon sa Japan ay may mga nangamatay dahil sa sobrang lamig. No, yung winter nila andun pa. So yung tagtunaw ng yelo, ang tawag doon ay spring, doon po nagsisimulang sumibol ang mga halaman. Amen po? Yung mga ilog, yung mga sapa na patay dahil sa yelo ay nagsisimulang mabuhay o umagos muli. Amen? So maganda yung spring. At ito'y sineselebrate ng mga Israelita hanggang ngayon ng 7 araw. 1 linggong celebration. Ang saya, di ba? 1 linggong celebration. Pagsasaya po ito. At dito, ang ginagawa lang naman talaga ng mga Hudyo ay alalahanin yung unang-unang Passover kung paano sila iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na sila ay inalis sa Ehipto. No, umalis sila sa Ehipto. At sineselebrate nila ito sa pamamagitan ng pagkain. Kaya pala tayo minana natin, di ba? Pag may kapistahan,
may pagkain. Kaya lang yung pagkain ho nila ay hindi ho basta pagkain lang. Sila ho ay naghahanda na meron ng simbolo, may kahulugan. Okay? Itong meal na ito ay ritual, puro symbolic food. Hindi ko i-discuss sa inyo ito, pero lahat ho ng kinakain nila doon ay may mga kahulugan. Kagaya ng tinapay na walang lebadura, no, ng mapapait na gulay, meron silang mansanas, may pasas, meron din ganon. So, meron ding tupa, meron ding meat silang kinakain. At kasama doon yung 4 na kopa ng alak. At alam nyo, pag sila nagtitipon, yung celebration nila, hindi kagaya ng New Year natin. Hindi kagaya ng New Year ng Chinese, di ba? Puro paputok, ingay, gulo. Sila ang ginagawa nila, nagtitipon-tipon sila bahay-bahay, kasama ng kanilang mga anak. Kaya nga ako, hindi po ako masyadong mahigpit na yung mga anak natin, no, kumakain ng tinapay, umiinom ng juice, kasi yung Passover kasama yung mga anak. Kahit na bata pa, sila'y kasamang kumakain. Ano importante doon? Yung magulang, kinikwento nila yung nangyari. Amen po. Meron silang aklat na Haggadah ang tawag. No? Yung Haggadah na yon, yun po yung nagko-commemorate ng mga ginawa ng Diyos. Ang idea nito ay i-educate. Kaya nga yung mga bata sa kanila, bata pa lang sila, alam na nila ang kwento. Alam na nila ang kwento kung paano nilikha ang mundo. Ito yung nakakalungkot, mga kapatid. Pasensya na kayo. Maraming mga Kristiyano na. Ewan ko po alam ko masasaktan kayo dito. Sinasabi natin Kristiyano tayo, pero yung mga anak natin lumalaking ignorante sa salita ng Diyos. Ang aga mo naman mag-sermon. Di ba totoo? Yung mga magulang mananampalataya, pero yung mga bata hindi tinuruan, hindi in-educate, hindi nakarinig ng tungkol sa Panginoon. Kaya nga kami sa bahay namin, yung mga po namin na kasama namin, sinasanay namin sila na manalangin. Kapag kami nananalangin sa gabi, yung mga bata, bago kami manalangin, ina-assign namin mag-pray. Why? Ini-educate ho namin sila. Kaya yung mga anak ko, lumaki ho silang natutong manalangin. Natutong makinig. Aray. Alam nyo, huwag nating, kaya nga diba, eto nakakalungkot. May mga pastor. Pero yung mga anak nila, mga pasaway. Yung iba nga, napapariwara. Kaya nga sabi nga ni Pablo, kung ikaw ay isang lingkod, di ba? Dapat yung tahanan mo ang unahong misyon, di ba? Reputable nga Kaya nga tayong lahat, mga kapatid, may tungkulin kayong mga magulang na i-educate ang inyong mga anak, ang inyong mga apo tungkol sa mga gawain ng Panginoon. Hello? Amen? Hindi na nakangiti iba. Ano nyo kaya natin in-educate yung mga bata? Para makakonekta sila sa buhay nila na ang Diyos ay buhay. Makilala nila ang Panginoon. Amen? Amen. So ang Passover po ay pagpapatibay ng ng kasunduan ng Diyos. Yung covenant niya at yung kanyang mga pangako tungkol sa pagliligtas ng bawat isa sa atin. Amen? Amen po? Alam nyo, makikita nyo dyan sa Exodus 12, hinighlight ko lang dyan, makikita nyo na importante kasi yung Passover sa kanila ngayon, hindi na sila nagpapahid ng dugo. Yung tinapay na lang na walang lebadura. Pero nung una nagkaroon ng pagpapahid ng dugo kasi yun po'y sumisimbolo ng
dugo ng ating Panginoon. Yun yung dugo ng bagong tipan. Yung pinahid nila sa hamba, they are entering into a covenant with God. Na ano? Na ang Diyos ay siyang magiging Diyos nila at ipagtatanggol sila. Amen? Amen? Okay, alam niyo ho, huwag niyo sabihin yung Pasko ho, ay bigla-biglang ginawa ng Panginoon. Hindi. In-announce yan ng Panginoon, bago niya gawin. Sampung ano yan plagues, di ba? 10 yan, pero bago gawin niyo ika-10, alam na ng mga Hudyo yung gagawin ng Diyos. Kaya naipaghanda nila yung tupa. Amen? Naipaghanda nila yung tupa. Alam niyo bakit? Kasi importante. Kung wala yun, sabi ng Panginoon, di ba, doon sa, pag nakita ng Diyos ang dugo, yun ang palatandaan na hindi sila hahatulan. Hindi sila parurusahan. Pakinggan niyo mga kapatid. Ito hindi ko kayang i-reconcile yung sinasabi ng iba na hindi, basta ka nananampalataya ka, mabuti kang tao, makakarating ka sa langit. Hindi ko kayang i-reconcile yun sa isang katotohanan. Na na kung wala yung dugo na nakapahid doon sa hamba, kahit na Israelita ang nandun sa bahay na yon, yung taong nandoon, mamamatay pa rin. Ano ibig sabihin nito? Kung wala si Kristo, wala akong kaligtasan. Pasensya na kayo. Without Christ, we cannot come before the Father. Amen? Amen? Okay. Nagkakaintindihan tayo dyan. Ngayon, bakit 4 na kopa? Yan. Kasi yung 4 na kopa alam ko marinig nyo ngayon lang, may kinalaman sa 4 na pangako na gagawin ng Diyos sa kanila. Amen? Saan mo makikita yan, Brad? Nakalagay yan sa Exodus chapter 6. Itong babasahin ko sa inyo, ito yung mismong binabasa ng mga Hudyo tuwing magkakaroon sila ng celebration ng Pasko. Amen? In Exodus chapter 6, makikita natin doon yung 4 na pangako ng Diyos na gagawin niya sa lahat ng makikipagtipan sa Kanya. Amen? Sa lahat ng susunod sa Kanya at mananampalataya sa Kanya. 4 ang pangako ng Panginoon. Basahin natin, Exodus 6:6-7. Say therefore to the people of Israel, I am the Lord. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. Ito yung bago pumunta si Moses, sinabi na ng Panginoon ang gagawin niya. And I will deliver you from slavery to them, and I will redeem you with an outstretched arm, and with great acts of judgment. I will take you to be my people, I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out from under the burdens of the Egyptians. Dito mga kapatid, makikita, hinighlight ko na yan. Yan yung 4 na pangako. Una, I will bring you out. Pangalawa, I will deliver you. Pangatlo, I will redeem you. At pang-4, I will take you to be my people. Ito mga kapatid, ang buong kasaysayan ng isang mananampalataya. Dito umiikot ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na nakakapit, nagtitiwala, at bahagi ng bagong tipan ng ating Panginoon. Amen? So yung 4 cups of Passover ay nakabatay po sa mga pangakong ito. Yung 4 na kopa ay naglalarawan ng kabuuan ng pagtubos ng ating Panginoon sa pagkakaalipin natin at saan? Sa kasalanan at kamatayan.
na inaccomplish ng Panginoon 2,000 years ago. Sino po naiintindihan sinasabi ko ngayon? Naintindihan niyo po? Okay. Pag-aralan natin yung 4 na pangako at 4 na kopa. Okay. Kasi alam ko, excited kayo, bakit isa lang? Bakit isa lang? Amen? Okay. Makikita po natin ang unang kopa. Ang sabi po dito sa Exodus, di ba? Chapter 6, verse 6. Therefore say to the people, I am the Lord and I will bring you out. Ilalabas ko kayo mula sa Ehipto at sa kanyang mga pagpapahirap. Okay. Ano niyo po, yung bondage po ng Israel, ang problema ng Israel, di ba? Nung namatay si Joseph, napalitan ng paraon. At yung paraon, hindi niya kinilala si Joseph. Hindi niya kinilala yung mga anak ng Diyos. Di ba? Nandun sila sa Goshen. Ang ganda-ganda ng buhay nila nung panahon ni Joseph. Naghihirap ang mundo, nagugutom ang lahat. Pero ang mga Israelita, kumakain ho sila ng maayos. Yung Goshen ay parang Tagaytay sa Egypt. Yun yung pinakamagandang lugar. Amen? Kung baga dito sa atin, sa Bulacan, pag nagsama dito, kainit-init, pero sa Baguio, ang ganda ng panahon. Di ba? Amen? Sariwa ang gulay. Di ba? Masarap doon. Ang simoy ng hangin. Ganun ang Goshen. Ang nangyari po sa kanila, pagkatapos mamatay si Joseph, nagupo sila saan? Sa pagkakaalipin. Amen? At ang masaklap nito, tumagal sila ng 100 taon. Nagpapalit-palit ang henerasyon, pero silang lahat, ano yung nangyari? Lahat sila, pakinggan niyo po ito, lahat ng Hudyo, hindi naaangat sa pagiging alipin. Ibig sabihin, walang pag-asa, walang asenso. Lahat ng ipapanganak na Hudyo sa panahon na sa Ehipto, kahit matalino ka, kahit magaling ka, ikaw ay ipinanganak na alipin. At mamamatay kang alipin. Naku niyo po ibig sabihin, wala silang pag-asa. Ano niyo po, ito'y larawan ng tao. Tayo pong lahat, dahil sa kasalanan ni Adan, nawala yung kalagayan na taglay niya bago pa siya nagrebelde sa Panginoon. Lahat ng ipinanganak na mula kay Adan ay tinaglay na yung kalagayan niya. Nung kinain niya yung puno, yung bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil, ang ibig kasi sabihin nun, nung kinain ni Adan yun, ang sinasabi niya, yung pagkaalam ng mabuti at masama, hindi na ayon sa Diyos, kundi ayon na sa aking interpretasyon. Ako na magsasabi ko anong masama, anong mabuti. Di ba parang ganun ng tao ngayon? Amen? Ang masaklap sa panahon natin, yung masama, ginagawa nating mabuti. At yung mabuti noon, ngayon ay masama na. Marami tayong mga practices ngayon, marami tayong sa kultura natin, marami tayong ginagawa ngayon na napakalayo sa ugali at kultura ng Pilipino 50 years ago. Amen? Alam nyo, ganun ang nangyari. Sabi nga in Romans 5:12, nilagay ko na yung mga reference dyan, na sa Romans 5:12, dahil sa kasalanan ng isa, ang lahat ng tao ay nagupo. Saan? Sa kasalanan at kamatayan. Kaya nga lahat ng tao ay nagkasala, di ba? Kaya tayong lahat ay namamatay. The human race has no hope. Sasabihin ko po ito sa inyo, diretso. Wala hong pag-asa ang lahi ng tao na makapasok sa langit. Kasi lahat po tayo ay alipin. Saan? Sa kamatayan. At alipin po tayo sa kahinaan ng ating mga laman. Amen po?
Sino sasangayon? Amen? Hindi naman sa masama ang tao, gusto kong linawin, hindi ka pinanganak na masama. Pinanganak ang mahina. Kaya nga sinabi ni Lord, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mahina tayo na labanan ang kasalanan. Kasi yung katawan natin, hindi na katulad nung dati. Ito ay mere mortal flesh na lamang na sumusunod sa kung ano ang nakikita, anong nararamdaman, ano ang naaamoy, ano ang napapakinggan. Kaya nga ang gobyerno natin nagkakaroon ngayon ng mga patas. Ano ngayon? Lalo ngayon sa AI. Ang AI? Mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Ang AI sabi ko nga sa misis ko, alam niyo yung AI ngayon? Sabi ng isang nagpe-predict na futurist, dadating araw ang mamumuno AI na. Alam niyo bakit? Tingnan niyo, wala akong tao sa Bible lang. Walang isang tao. Kahit sabihin niyo si Brother Eli, kabisado lahat, hindi yung totoo yun. Wala akong tao na nakakakabisa ng Biblia. Pero ang AI, kabisado niya ang Biblia. Kabisado niya ang Quran. Kabisado niya yung Confucius book. Kabisado niya lahat. Lahat ng aklat ngayon. Meron tayong supercomputer ngayon. Nung panahon namin, 1980s, ito'y parang hindi namin maintindihan. Ngayon nakikita ko, hindi kaya ang AI ngayon, lahat ng aklat ng mundo, nasa kanya na. Hello? In fact, lahat ng lingwahe ng tao, lahat ng salita natin, kaya nang kunin ng AI, nasa kanya ng lahat. Kaya nga, ang totoo, mas matalino pa siya kaysa sa atin. Ang nakakatakot, dahil sa dami ng kaalaman niya, nakakapag-isip siya. Ang problema lang niya, wala lang siyang damdamin. Hindi sa tinatakot ko kayo mga kapatid. Napakalapit na ng panahon, pagdating ng Panginoon. Paano kung maisipan ng AI magtayo ng kanyang sariling relihiyon? Kasi alam na niya yung Bible. Lahat ng version ng Bible, alam niya. Alam niya yung Hebrew, alam niya yung Greek, alam niya ang Latin. Kabisado niya ang Quran, kabisado niya lahat. Kaya nga yung cellphone ninyo, pag nagtanong ka sa Google, AI mode, sasagot yan. Tama? Kompleto pa. Mga kapatid, ang tao po'y alipin. Tayo po'y alipin. At kailangan natin ng magliligtas sa atin. Ang problema sa Israel, kahit na sila alam nyo, napakabuti ng Diyos. Alam nyo bakit? Nagkasala na nga ang tao. Nagkulang na nga ang tao. Nagrebelde na nga ang tao. Pero ang Diyos pa rin gumawa ng paraan. Para makalapit ang tao sa Kanya. Kaya nagkaroon nga na sakripisyo Para yung sacred space na yon, na ang tao ay magkaroon ng venue para makalapit sa Diyos. Sino bang gumawa ng paraan? Ang Diyos. Amen? Buhay ang katapat, so buhay din ang kapalit. So kaya may sakripisyo. Hindi sa ang Diyos ay gusto ng dugo. Hindi. Ang tao hindi makakalapit sa Kanya kung wala akong nagbayad nung kanyang kalagayan. Pag humarap ka sa Diyos, pakinggan nyo, pag humarap ka sa Diyos ngayon, wala si Kristo. Palagay mo, makakapasok ka sa Kanya? Di ba hindi? Amen? Amen po? Ang masaklap, gumawa ang Panginoon ng paraan, hindi pa rin makapaglingkod ang tao ng lubusan. Bakit? Kasi nga, ang problema, we cannot worship God as prescribed by the Bible because we are slaves to death and sin. Alipin tayo ng kamatayan at ng kasalanan na pinamumugaran, pinamamahalaan ng prinsipe ng kadiliman ng mundong ito. Amen? Nilagay mo yan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, di ba? Na binulag daw ng
prinsipe ng kadiliman ng mundong ito ang isipan ng mga tao na wala kay Kristo. Kaya huwag kayong magagalit sa kanila. Kasi nadidimlan sila eh. Binubulag eh ng dyablo. Kaya nga ang nagpapaliwanag lamang ay ang ebanghelyo eh. Ang mga salita ng Panginoon. Pag nakapenetrate ang ebanghelyo sa puso ng tao, dumadating ang liwanag. Amen? Amen? So anong dapat gawin ng Diyos? Ito dapat gawin ng Diyos. Habang nasa Egypt ang Israel, sila ay alipin. Tama? Para hindi sila maging alipin, anong gagawin ng Diyos? Dapat alisin sila doon. Dapat alisin sila sa ano? Sa kapangyarihan ng paraon. Sa kapangyarihan ng sistema ng Egypt. So God has to bring them. Kaya nung sinabi ni Moses kay pero payagan mo kami kasi gusto namin sumamba sa Diyos. Hindi nagsisinungaling si Moses. Kasi they cannot serve God inside Egypt. Lalo punong-puno ng Diyos-Diyosan. Lalo't pinagbabawalan sila. Lalo't nililimitahan sila. Hello? God has to bring His people out of the slavery of Egypt. And also, sa atin, ganun din dapat ang gawin ni Kristo. Yung unang kopa po, mga kapatid, ay tinawag the cup of sanctification. Sanctification. Ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng sanctification, ihiwalay. Amen? Ihiwalay. To set apart. To bring out para sa isang importante at mahalagang kagamitan. Yun ang tinatawag para maging banal. Akala kasi natin yung banal, yan yung mga pastor, mga ministro, yung banal, wala nang ginawa yan kundi mangaral ng mangaral. Hindi. Ang kabanalan, ibig sabihin, kapatid, ganito, maiba ka. Humiwalay ka sa sistema ng mundo. Humiwalay ka sa kultura ng mundong ito. Humiwalay ka sa gawain ng mga taga-mundo. Sino dito gusto maging banal? Iba kasi ayoko maging banal. Kasi ibig sabihin natin yung banal. Holy men of God. Yun na masaklap eh. Kaya nga yung mga lingkod ng Diyos, tinatawag ka, banal. May tinatawag. Naalala ko nung ako'y may lisensya pa ng pwedeng magkasal. Lalagyan ka ng reverend eh. Hindi ako naniniwala. Wala akong mabuti, di ba? Wala akong hindi ang Panginoon. Reverendo. Kabunian. Amen po. His eminence. Mga kapatid, to be holy means to be set apart. Ilayo ka. Saan? Sa impluensya ng Egypt. Kaya yung unang kopa ho ng sanctification, ito yung binigay ni Kristo, di ba? Parang nag-conflict sa Luke 22. Di ba? Sa simula pa lang, kumuha si Kristo ng alak at nilagay niya sa kopa, dinistribute niya. Sabi niya, uminom kayo niyan. Tapos sumunod, bigla si Kristo nagtataas ng kopa. Di ba parang conflict? Hindi ho conflict. 4 kasi ang kopa ng Passover. Yung unang kopa na binigay ni Kristo sa mga alagad, ito yung tinatawag na cup of sanctification. Ang kopa ng paghihiwalay. Saan? Sa sistema ng mundong ito. Mga kapatid, ito yung binigay ni Kristo doon sa Passover meal nung simula. At ang ibig sabihin nito, ito yung ginawa ni Kristo, binuo niya ito nung siya'y mapako sa krus. Pero actually, yung sanctification na ito yung act ni Kristo na bahagi ng kanyang gagawin, kapatid, ay gawin kang banal. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sige, harapin mo. Sabihin mo, alam mo ba, banal ka? Hindi. Parang hindi. Kasi nga yung banal, akala mo, magiging relihiyoso. Hindi. Ang pagiging banal, yung lumayo ka na, wala ka na sa kapangyarihan ng kaaway.
Kaya nga sabi po may kanta, di ba? He has called you out of darkness into His marvelous light. Di ba? Kanta yan eh. Amen po? Inilipat daw tayo, translate tayo mula sa kapangyarihan ng dyablo patungo sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, yung unang kopa ng sanctification, sabi nga ni John, in John chapter 17, ang sabi ni Lord nung nananalangin siya, sanctify them in the truth. Gawin mo silang banal saan? Sa pamamagitan ng katotohanan. Your word is truth. Amen? Pakinggan nyo. Yung pagkukomunyon ay bahagi ng tipan ng Panginoon. Yung sanctification na ito, sinimulan nito ni Kristo, in-inaugurate niya ito nung gabi na bago siya mamatay, bago siya ipako. Doon pa lang, binigay na niya yon na mula ngayon, lahat ng nasa akin ay dapat sa akin. Kung ikaw ay Kristiyano, lumayo ka na. Wala ka na sa kapangyarihan ng dyablo. Iba na boss mo. Wala. Ano ibig sabihin? Brad, ang ibig sabihin nito kapatid ganito. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ang dyablo na pinapakita ng mundong ito na napakamakapangyarihan, na pinapakita ng mundong ito na nakakatakot. May mga Kristiyano nga takot pa eh. Baka maposes siya ng dyablo eh. Hindi ho. In-inaugurate ni Kristo yun. Lahat ng nasa Kanya, wala ng kapangyarihan ang kadiliman. Kung may kapitbahay kang mangkukulam, wala na siyang power para kulamin ka. Naku, ibig ko sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, pakinggan niyo to si Satanas, wala nang kapangyarihan sa iyo. Because nangako si Lord, I am the Lord, I will deliver you from under the burden or slavery of Egypt. Hindi na ako alipin ng mundong ito, kapatid. Nung nakakilala ako kay Kristo, nilipat na niya ako mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kanyang kaharian ng liwanag. Si Lord, inilabas na niya ako sa kapangyarihan ng kaaway. Kaya wala nang kiber, wala nang wala nang karapatan, wala nang kapangyarihan ang dyablo sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Amen? Kaya ang pakiramdam ko nung ako'y naging mananampalataya, ang kaaway hindi na siya makakagawa ng kanyang gusto sa buhay ko. Pero kailangan tanggapin ko ang katotohanan ito na wala na ako sa kapangyarihan ng dyablo. I am free from the power of the devil. Ang kailangan mo na lang, ang kailangan nyo na lang ay magdesisyon. Positionally, we are sanctified. Alam nyo ba yon? Progressively, tayo'y sinasanctify ng Lord. Araw-araw, binabago niya tayo. Nililinis niya tayo. Tinutuwid niya tayo. Bakit? Wala na kasi tayo sa kapangyarihan ng dyablo. Parang tahimik kayo dyan. Ito pala yung unang kopa. Kapatid, nainom na ito, na-inaugurate na ni Lord, na lahat ng nasa Kanya, ay wala na sa pahirap, wala na sa pagdurusa. Kaya nga yung mga Kristiyano, may kanta kami ng I am blessed. Ngayon kapatid, kung yung lahi mo ay sinumpa, ikaw, na mananampalataya, bukod tangi sa lahi mo ngayon, ang pinagpala.
Parang konti lang nag-amen. Iba pa. Kaya nga lahat ng gagawin mo ay pagpapalain ng Panginoon. Because you are not anymore under the domain and the power of the devil. Amen? May naintindihan kayo dyan? Sino hindi kumbinsido dyan? Kasi nga, hindi natin naintindihan eh. Pag ako pala nagkukomunyon, teka lang, ano yung kopang ininom ko? Mamaya, huwag niyo muna akong madaliin. Yung unang kopa, nainom na yun, na-inaugurate na ni Lord. Na lahat ng nasa Kanya, lahat ng magiging bahagi niya ay aalisin niya sa kapangyarihan at impluensya at pagpapahirap ng dyablo sa buhay niya. Amen? Amen. Ba't ako nagkakasala? Sabi ni Santiago, kaya ka nagkakasala kasi hindi mo nilalayo sa buhay mo eh. Di ba? Ine-entertain mo, sabi ni Santiago eh. Di ba? Papasok sa isip mo, entertain mo, hanggang magbubunga yan, hanggang magiging kasalanan gagawin mo na yan. Pero ang totoo, wala nang kapangyarihan yun eh, kung gugustuhin mo. Hello? Brad, nakagapos ako sa ganito eh. Ganito. Kapatid, kasi yun ang paniwala mo eh. Kaya nga sabi ng Pablo, baguhin niyo ang isip ninyo. Be renewed. Di ba? Be transformed by the renewing of your mind. My people are being destroyed for lack of knowledge. Ang totoo, kapatid, malaya ka na. Malaya ka na sa kahirapan. Malaya ka na sa sumpa. Malaya ka na sa lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng tao dito sa ibabaw ng mundong ito. Kahit nandito tayo sa magulong mundo, wala na tayo sa kapangyarihan ng dyablo. Hindi na niya tayo pwedeng pagharian. Amen? Amen po? Pangalawa. Pangalawa. As God has delivered His people out of Egypt's power, translate niya tayo sa kingdom, di ba? At ito'y sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Merong pangalawang kopa na iniinom. Sabi po dyan sa Exodus 6, I will deliver you from slavery. Aalisin ko kayo sa pagka-alipin. Amen? Paano gagawin ni Lord yun? Paano ginawa ni Lord doon? Okay. Ang tawag doon sa second cup, the cup of deliverance. Yung una, sanctification. Di ba? Ngayon, bahagi na tayo ni Kristo. Amen? Sino na nanampalataya sa Panginoon? Kapatid, sa ayaw at sa gusto mo, you were sanctified by the Lord. Tanggap ka na niya, kaya nga ikaw nakakalapit na kay Kristo ng lubusan. Kaya nakakapanalangin ka na. Kaya nakakatanggap ka ng biyaya. Nakakatanggap ka ng himala. Nakakatanggap ka ng kasagutan. Kasi wala ka na sa kapangyarihan ng kaaway. Amen? Pero yung pangalawang kopa, magaling si Lord talaga eh. Alam niyo yung pangalawang kopa? I-deliver niya ang kanyang lahi, ang kanyang bayan bilang alipin mula sa Ehipto. Ibig sabihin yung status nila. Na yung mga parusa, mga kahirapan, yung bunga ng kasalanan. Di ba yung bunga ng kasalanan, dati si Adan, hindi nag-aalaga ng halaman. Gardener siya eh. Pero wala naman siyang inaalis ng mga talahib eh. Wala naman mga piste. Ang ginagawa lang niya siguro, inaano-ano lang niya yung mga halaman. No? Ang lupa kusang nagbubunga ng maganda. Amen? Kaso nung nagkasala si Adan, kailangan pagsikapan na niya. Magtanim na siya. Magsikap na siya. Bungkalin niya yung lupa para tumubo yung halaman. Mga kapatid, yung second cup is a cup of deliverance. Itong pangalawang kopa na ito, ang ginagawa nila, pagkatapos nila ikwento yung deliverance ng Panginoon sa Passover, no? Ito'y iniinom. Bakit?
Kasi ang tawag po dito, pakinggan nyo ha, it is also called the cup of plagues or the cup of judgment. Yung kopa na yun ng cup of deliverance, ang tawag doon, the cup of judgment. Ang kopa ng parusa. Ang kopa ng paghatol. Okay, tanong. Sino uminom yan? Alam nyo, ito po yung naganap nung si Kristo po ay ipako sa krus. Alam nyo, sino nakakaalala dito? Ha? Sa Mateo 26. Bago siya hulihin. Nanalangin si Kristo. Anong panalangin niya? Ama, kung maaari, wag mo nga yan na inumin ko ang kopang ito. Di ba? May binanggit siyang kopa. As tumayo siya. Mateo 26 yan eh. Pagkatapos, bumalik na naman siya. Nanalangin siya ulit, Ama, kung maaari, wag mong hayaang inumin ko ang kopang ito. Pero, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Anong ginawa? Yung pangalawang balik ni Kristo kasi, nakita niya, ito yung cup of plagues. Ito yung ikalawang kopa. Ang kopa ng kahatulan. Kaya sabi nga nila, sino uminom nito? Si Jesus. Ito'y kailangang inumin ni Kristo. Kaya nga nung lumapit si Santiago at si Juan, di ba kay Lord? Sino nakakaalala niyan? Mababasa niyo yun eh. James and John, kasama ng magulang. Sabi, Lord, pwede ba sa pagdating mo ng kaharian mo, itong aking mga anak, si Santiago at si Juan, ay iupo mo sa kanan mo at sa kaliwa mo? Ano sabi ni Kristo? Kaya niyo bang inumin yung kopa na iinumin ko? Can you drink the cup that I am about to drink? Hello? Ano ibig sabihin to? Ito yung pangalawang kopa. Pakinggan nyo. Yung pangalawang kopa ng Passover, ito'y ininom ni Kristo. Ha? Symbolically, doon sa Passover meal, but literally, nung siya ipako sa krus, nung siya'y parusahan, nung siya'y bugbugin, nung siya'y saktan, nung koronahan siya ng tinik, nung latiguin siya ng latigong bakal, nung hiyain siya, tadyakin siya, pagmarchahin siya doon sa Via Dolorosa papuntang Kalbaryo. Hello? Mula doon sa Garden of Gethsemane hanggang doon sa krus. Tinamasa ni Kristo alin? Ang parusa. Hello? At ang pinakamalupit, mga kapatid, nung si Kristo ay napako na sa krus, ano yung pinakamalupit na parusa doon? Ha? Na nung ang Diyos, Ama, ay tumalikod sa Kanya. Amen? Nakasama niya mula pa noon. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Inusal ni Kristo yung prophecy ni David sa aklat ng mga awit. Because God, the Father, had abandoned the Lord on the cross. Para ano? Inumin yung kopa ng kahatulan. Para ano? Yung hatol na para sa ating lahat. Amen? Yung hatol na nakalaan sa sangkatauhan ay tinanggap ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Mga kapatid, kaya nga ang tao kung wala si Kristo, paano ka harap sa Diyos? Kaya mo bang bayaran yung kasalanan mo? Ininom mo ba yung kopa ng kahatulan? Samantalang ikaw ay tiyak na kahatulan. Amen? Sa totoo mga kapatid, ininom ni Kristo yon para tayong lahat hindi na uminom ng hatol.
He drank the cup of judgment so that we may not be judged. Amen? Sabi ng Kolosa, He has delivered you from the domain of darkness. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Hindi ka na kayang parusahan ni Satanas. The devil came to kill, to steal, and to destroy. The devil cannot do it anymore sa iyo. Because nangako ang Panginoon, I will deliver you. Kaya nga tayo, kapatid, sa totoo lang, ako hindi ako natatakot. Sabi mo, Brad, kung mamamatay ko. Mamamatay ako, pero hindi ako mamamatay sa pamamarang gusto ng Diablo. I will only die as the Lord has ordained. Nobody can take my life. Minsan yung mga Kristiyano, mapamahiin pa eh. Minsan mga Kristiyano, takot na. Kaya nga sa, huwag ka lalabas muna dyan. Mangus ka muna para protektado ka. Kapag ikaw ay na kay Kristo, the devil cannot punish you. Minsan sa church, ayan, pinaparusahan ka ng Diablo. Paano ka parurusahan? Even ng Diyos, hindi ka na nga parurusahan dahil sa ginawa ni Kristo eh. Ba't ako nagdudusa? Kaya ka nagdudusa kasi kagagawan mo. Tapatin niyo ako. Di ba? Buong taon, buong buhay mo, napakabisyo mo. Kung uminom ka ng alak, ginagawa mong kape. Ginagawa mong soft drinks. Somewhere along the line, nakakilala ka. Ha? Usok ng usok yung bibig mo. Pagkatapos nagkasakit ka, Lord, bakit ako nagkasakit? Sisisihin mo pa si Lord. Pagalingin mo ako. Pwede ka naman pagalingin ni Lord eh. Kaya nga sabi ko nga sa mga kapatid, dalawa lang ang gawa ni Lord sa sakit eh. Either pagalingin ka niya bigla o extend ka niya. Na kahit may sakit ka, hindi ka mamatay. Hindi kayang kunin ng Diablo ang buhay mo. Pakinggan nyo, the devil cannot kill you because Jesus Christ died for you. The devil cannot destroy you because Jesus Christ suffered for you. The devil cannot steal from you because Jesus Christ redeemed you. Mentalidad. Kaya nga nung nakakilala ako sa Panginoon, bagsak na bagsak ang buhay ko. Nung makilala ko ang Panginoon, nagbago ang pananaw ko. Nagkaroon ako ng pag-asa na doon sa kalagayan ko, makakawala ako. Kasi binayaran nito lahat ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa totoo lang, pag naging Kristiyano ka, sa totoo lang, yung iba ginajustify eh. Alam mo, sister, kalooban ni Lord yan, yung maging mahirap ka. Actually, hindi yun eh. Pag ikaw ay na kay Kristo, bibigyan ka ng Panginoon ng kagaanan sa buhay mo eh. Mag-cooperate ka lang. Kaya nga ibang mga tao, nakakaranas ng blessing sa Panginoon. Ha? Sino nakakaranas ng mga himala ng Panginoon? Kami yung mag-asawa, recently lang eh, nangangailangan siya. Alam nyo, out of nowhere. May meeting lang ako noon. Sabi sa akin, nung may-ari nung Oracle Petroleum, may sobe siya, may pinima. Ano yan? Binigay niya. Sabi, ano yan? Hindi mo ba alam yung nirekomenda mo, umorder? Hindi ko alam. Kasi hindi mo sila nagsasabi. Ano pa ibig sabihin? Pero dumating yon nung panahon na kailangan niya. Sino dito nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon? Niligtas ka ni Lord para hindi pahirapan ka ng mundong ito. Walang nag-amin. God has redeemed you. God, the cup of judgment was drunk by the Lord para hindi mo na inumin. Ba't parang malungkot kayo? Kaya ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay.
Kaya masayang tunay, wala na tayo sa kapangyarihan ng kaaway. Kaya nga pag nakakilala ka sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka makaranas ng pagpapala sa buhay mo. Hindi pwedeng manatili ka sa ganyan. God will bless you with all blessings. Amen? Sino pa excited dito? Brad, ba't hindi ako pinagpapala? Simple lang. Kasalanan mo. My people are being destroyed for lack of knowledge. Una, natatakot ka pa rin, nag-aalala ka pa rin. O kaya tamad ka. Sakit naman. Oo, mayabang ka. Arte ka, Naku niyo po ibig ko sabihin? Kailangan may mabago talaga eh. Naku, iba na kasi mangot na sa akin. Sino ko dito gusto mapagpala ng Panginoon? Una, baguhin mo isip mo. Ininom ni Kristo ang cup of judgment para ako hindi na ma-judge. Ininom ni Kristo yung cup of plagues. Yung plagues. Ano ba yung plagues? Ano sa Tagalog yung plagues? Wala ang Tagalog nun. Yung mga kagaya ng piste, salot. Ininom ni Kristo yung kopa ng salot. Kaya sa buhay mo, wala nang salot. Kasi naman, asawa ko salot. Hindi yan. Kaya ganyan buhay mo eh. Wala ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Amen? Kasi yung gobyerno, kasi ganito, yung buhay ganito, wala ka na sa kapangyarihan yan. God can bless you now that you are a believer of the Lord Jesus Christ. Amen? Sino excited? Naku, mamaya, iba dyan mangangarap na. Kaya nga where there is no vision, the people perish. Hindi mo kasi nakikita eh. Sabi ng Lord, alam ko ang plano ko para sa inyo. I know my plans for you. Plans not to harm you, but plans to bless you and to prosper you and to give you a good future. Wow! Kaya nangarap ako noon, Lord, umuupa lang kami, wala nga kaming bahay. Yung nanay ko, umuupa lang kami, nandun lang kami sa kwarto, di ba? Lord, bigyan mo naman ako ng tahanan. Dumating mo yun. Hindi nga lang agad. Siyempre, inuna niya magkaroon ako ng trabaho. Naku niyo po ibig ko sabihin, hello? Sino nga naintindihan to? Teka lang, tapatan ho tayo. Sino po dito nagdurusa? May pagdurusa ka ba? Iba kasi parang gino-glorify mo yung pagdurusa eh. Brad, pasan ko ang mundo. Di bahala ka. Pasan ko ang daigdig. Pasang krusaw. Di ba? Amen? Pangatlo. Ayan. Brad, sabi mo isang kopa lang iniinom ng mga Kristiyano. Tama? Ano yun? Masasya kayo. Yung pangatlong kopa, ang tawag doon is the cup of redemption. Cup of redemption. Ang kopa ng pagtubos. Amen? Ano yung tawag sa kopa ng pagtubos? Ang tawag ng mga Hudyo dyan? Kopa ng pagpapala. The cup of blessing. Amen? Amen? Ito pong kopang ito ay iniinom pagkatapos kainin yung Passover meal. At ito yung sinabi ni Kristo, pagkatapos silang kumain, kinuha ng Panginoon ang kopa, ang saro, itinaas ito sa Ama, nagpasalamat at nagwika, ito ang saro ng aking dugo. Saan? Sa bagong tipan. Ano ibig sabihin niya? Pakinggan nyo. May lumang tipan pa kasi bago namatay si Kristo. Diba may lumang tipan? Pero si Kristo doon mamamatay na siya, in-inaugurate na niya yung bagong tipan. Na na batay sa mas magagandang mga pangako. Based on better promises. Na ang dugong ito, ang
Sasabihin niya, Brad, bakit mas magagandang pangako sa bagong tipan kaysa lumang tipan? Bakit? Sige nga, kayo naman sumagot. Sino magbo-volunteer? Bakit mas maganda ang bagong tipan kaysa lumang tipan? Ano yung bakit? Kasi doon sa lumang tipan, tugulang ng tupa yun. Nakuha nyo? Amen? Doon nga sa dugo ng tupa na yun pinagpapala ang Israel di ba? Yung dugo lang ng tupa, pinagpala na ng Panginoon ng Israelita, ang mga Israelites. Amen? Ano kaya yung dugo ni Kristo? Hello? Hindi dugo ng tupa, dugo ng ating Panginoon. Kaya based on better promises. Amen? Alam nyo, nung itininstitute ni Kristo, ito ang dugo ng bagong tipan. Dugo sa bagong tipan. The cup. Mga kapatid, dinideklaro kasi doon, kapag nagko-communion ka, pakinggan nyo to hindi ko lang inaalala ang ginawa ng Panginoon. Di ba sinabi ko nakaraan, nagsisilbi tayong witness, pinoproclaim natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa bumalik siya. Ano ibig sabihin to? Pinoproklama mo yung ginawa ni Kristo na pagtatagumpay hanggang sa bumalik siya. Amen? So, ano ibig sabihin nito? Dinideklara ko, pag ako'y nagkukumunyon, na tayo ay kompleto ng tinubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng kordero na walang iba kung hindi si Jesus. Amen? Amen? Paano mag-partake? Pakinggan nyo. Kung alam ko na ito pala yung cup of blessing, ang daya mo naman, brother. Dapat tinuro mo bago tayo nag-communion Di bali sa next communion natin. Pag itinataas mo yung kopa, mga kapatid, idinideklara mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Pero, kailangan nito in Romans 8, Verse 1, kailangan po ito gawin mo ng ng merong pananampalataya at katapatan sa Kanya. Kasi pumapasok tayo sa kasunduan ng Panginoon. May problema ka? Nag-communion ka? Paano sinasabi mo, Lord, hindi ko nakakalimutan yung tipanan natin. Amen? Na alam ko, Panginoon, tinubos mo na ako, kaya alam ko, hindi mo ko pababayaan, hindi mo ko iiwanan. Alam ko, may gagawin ka. Hello? Kaya nga ang tawag sa unang Korinto, pangkat 10, the cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? Sabi ni Pablo. The bread that we break, is it not participation in the body of Christ? Cup of blessing. Yung kapiraso na yun, walang magic doon, walang misteryo doon, pero ang kalakip nun ay biyaya dahil tinatanggap ko ito ng may buong pananampalataya sa ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. That when I drink of that cup, I am saying, Lord, I am taking the cup of blessing. Alam nyo, sa totoo lang, kaya yung komunyon, excited ako dyan Kaya pinipilit ko maglumiban sa komunyon Kasi yun lang yung time na pinapaalala ko sa sarili ko na ako ay tinubos na ng Panginoon. The cup of redemption is the cup of blessing. Dahil kay Lord, may biyayang laan sa buhay ko. Amen?
Pangapat at panghuli. Etong kopa na ito, hindi pa natin iinumin. Ito'y maiinom mo lamang kapag dumating na ang Panginoon. Binanggit niya ni Kristo sa Mateo 26 eh. Sabi niya, itong kopang ito, tandaan nyo, hindi ako iinom nito na hindi kayo kasama. Kapag bumalik ako sa aking kaharian, sama-sama tayong iinom sa kopang ito. Ano yung kopang ito? This is the cup of praise. Ang kopa ng papuri. Ang tawag dito, the cup of hope, the cup of the kingdom, the cup of restoration. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ginagawa kasi ito, pag natapos na yung Passover meal, tapos na eh. Closing na, iniinom nila itong kopang ito. Ano yung paano nila ginagawa? Bago nila inumin ito, nag-aawitan sila ng papuri. Nag-aawitan sila ng awitin para purihin ang Panginoon. And then when they have sung praises and they rejoice, tsaka nila tayo iinumin. Alam nyo, itong awit na 136, ito yung kinakanta nila, yung tinatawag na chesed, yung tinatawag na loving kindness. Yan nung Sunday, di ba inano ko yun? Pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Yung Psalms 136, kapatid, ang tawag dito ay chesed. Ito'y inuusal nila tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Yung kanilang desire na, Lord, na kami ay ma-establish na ang kaharian mo dito sa lupa. Itong fourth cup na ito, hindi ito ininom, pero iinumin natin to pagbalik ni Kristo. Ito tanong ko, sino dito nakakatiyak? Nakasama siya makakainom doon sa ika-4 na kopa. Hello? Amen? Kaya nga hope eh. Kailangan inaantay mo ito. Habang inaantay mo ito, nagre-rejoice ka sa kanyang kabutihan. Amen? Nagre-rejoice ka at nananatili kang tapat sa ating Panginoon. Amen po? Amen? Kaya sabi ni Pablo sa Thessalonica, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole body, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and He will surely do it. Ito yung sinasabi nating marriage supper of the Lamb. Kasama nating iinom doon sa pagtitipon. Sino excited dyan? I look for that day. Di ba? Na tayo ay magkita-kita kasama ang Panginoon at sasabihin niya, ito yung ika-4 na kopa na sinabi kong hindi ko iinumin. Malibang kasama ko kayong iinom nito sa aking pagbabalik. Mga kapatid, in the meantime that we are preparing and expecting the Lord, this cup of praise must continue in our hearts. Na yung loving kindness ng Lord, huwag mong aalisin. At yung papuri mo sa Kanya. At yung katapatan mo. Katapatan. Alam nyo, lagi kong pinakikiusap ito. Diba sabi ko, ano man ang mangyari, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. You might not be, hindi ka man lang matatag, di ba? Meron ka mga kakulangan. Ang totoo, ewan ko, magagalit na naman sa akin. Pag pinag-aralan yung Bible, yung tinatawag na idolatry, ang hinahanap talaga ng Diyos, hindi naman yung maging napakagaling mo eh. Ang hinahanap niya, yung mga loyal sa Kanya. Hindi loyal sa church. Hindi loyal sa pastor. Hindi loyal sa gawain. Loyal sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mo ba yun, kapatid? Ha? Amen? Kaya nga, sa uli, ang sabi ni Juan, nung sumulat siya ng kanyang unang sulat,
In chapter 4, sabi, in this union, in verse 17, and fellowship with Him, love is completed and perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment, with assurance and boldness to face Him, because as He is, so are we in this world. Communion yun eh. Mga kapatid, itong new covenant na ito, itong bagong tipan na ito, ay nakaangla ho sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At nakaangla ho sa pag-ibig natin sa Kanya. Nakaangla po ito sa katapatan ng Diyos sa atin at nakaangla ito sa katapatan natin sa Kanya. Amen? Amen. I pray na ito pong pagkaalam ninyo ng 4 na kopang ito ay magdagdag sa inyong pananampalataya. Magdagdag po ito sa inyong katapatan kay Lord. Na Lord, salamat na sa 4 na kopa, ang pinainom mo na lang sa amin yung cup of blessing. Amen? At salamat Lord, I look forward doon sa ika-4 na ito, the cup of praise na kasama akong iinom, nakasama ka pagdating mo. And in the meantime, Lord, lagi kong kaya nga lagi mo as open as you do it eh. Lagi kong ginagawa yung komunyon. Kasi I am expecting on the 4th cup to happen. Hindi na kopang ganyan. Hindi na tinapay na, kundi kasama na ang Panginoon. Hindi ko alam, baka kainin natin doon, mana na yung tinapay na galing sa bakery ng langit. Na pinakain sa mga Hudyo 40 taon. Amen? Sino ba excited? Amen? Mga kapatid, kaya ako'y natutuwa ngayong araw na ito na maipaliwanag ito sa inyo at ang akin lang panalangin, sana maging malinaw ito sa ating lahat. Amen? Nang dahilan kaya tayo nandito ay ang Panginoon. At ang aking katapatan ay katapatan sa Kanya. Amen? At yung katapatan na yun, hanggang sa dulo ng ating huling hininga. Amen? Bakit? Kasi isang araw, pagbalik niya, kahit na ako'y patay na, bubuhayin niya akong muli. Para magkaroon ng kanyang katangian, katulad ng tinaglay niya, as He is. Amen? Isang bagong katawan na ipagkakaloob niya sa lahat ng mga mananampalataya. Amen? Ama, maraming salamat po sa iyong buhay at makapangyarihang mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga narinig ng aking mga kapatid ay maging apoy sa kanilang puso. At ang mga natutunan ng bawat isa ay maipamuhay namin, Panginoon, at magamit namin sa pagharap namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, naintindihan namin na ang iniinom namin kopa tuwing komunyon ay kopa ng pagpapala, kopa ng katubusan na iyong ginawa para sa aming lahat. Father God, hindi ko alam, Panginoon, ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Pero alam ko, Panginoon, kilala mo ang bawat isa sa amin. At ngayong, Panginoon, ipinahayag ko ang katotohanan that you have blessed them with all blessings, Panginoon. Ama, ano man ang kanilang mga panalangin, ano man ang mga kahilingan nila sa iyo, Panginoon, patuloy mong tugunin. Sapagat, Ama, ito po hinihingi namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, na aming tagapagligtas. Today, Father God, hinihingi ko po sa idantay mo, mapagpalang kamay mo sa bawat isa. At huwag mong hayaan na umuwi sila na hindi dala-dala ang mga pagpapala, ang mga biyaya na inilaan mo para sa kanila. At ito'y magkaroon ng kaganapan sa kanilang mga buhay. Father, salamat po sapagkat ikaw, Panginoon, isinugo mo ang iyong anak that Jesus came to destroy the works of the devil. Dumating si Jesus upang wasakin ang lahat ng gawa ng Diablo, Panginoon, sa buhay ng mga tao, Panginoon. Ama, maraming salamat po. Alam ko, something good is going to happen, Panginoon.
sa aking mga kapatid. At Lord, wala po akong masabi kundi dapat kang purihin, dapat kang dakilain, dapat kang pasalamatan, Panginoon. Panginoon, mahal ka namin dahil ikaw ang nagmahal sa amin. Maraming salamat po. At sa amin pong pag-uwi, Panginoon, iniingi ko po sa iyo na dahil ang kalaban namin ay hindi laman ng dugo, kundi mga espiritong naglipana sa aming kapaligiran. Hiningi ko, Panginoon, na patuloy mong balutan ng makapangyarihan mong dugo ang bawat isa sa amin. At selyuan mo ng banal mong Espiritu, Panginoon. Ipagkaloob mong mga anghel mo na magbabantay, Panginoon, sa bawat miyembro ng bawat pamilyang nandirito, Panginoon. Give your angels, Lord, charge over them, Lord, with all they have, with all that belongs to them, Panginoon. Patuloy mong protektahan ng bawat isa sa amin at huwag mong hayaan ang gawa ng kaaway ay makapanaig at makapanalanta sa bawat isa, Panginoon. Hiningi ko, Lord God, na ibuhos mo ng lubusan ng biyaya mo sa amin pong pag-uwi. Ang kapayapaan mo'y taglayin namin. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo na purihin ka namin at dakilain habang iningi namin, Panginoon, ang iyong pagbabasbas. Ang pag-ibig ng Ama, ang pagpapala ng Anak, at ang pagkikipisan ng Espiritu ng Diyos. Sumaamin nawa mula ngayon at magpakailanman, at ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen. Amen? Pwede bang bago ka umuwi, kamayan mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, you are blessed. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen.